Opo. Yes po. Ah, si Lira? Yes po. Bakit po? Magkasama naman po kami. Ako? Hinahanap ako? Sino yan? Bakit ako? Anong ewan? Ano yung sinasign language mo? Hindi ko maintindihan. Yes po. Ibibigay ko na po yung phone sa kanya. Girl, take mo na yung crown. Akala ko it's for me. Na Columbia Zone pala akit sa sarili kong phone. Ha? Mark, sino to? Distant tiya natin from the land of birth ng ating lahi. Probinsya? Girl, saan pa ba? Kaloka ka ha? Sagutin mo na lang yan si Tia Sabel. Diyos mio, sa akin pa nagtatanong. Wicked ko rin naman knows kung why ket tumatawag yan. Sige. Hello po. Hinahanap niyo raw po ako? Ikaw ba si Lira? Yes po, ako nga po. Bakit po? Alam niyo naman siguro na kamamatay lang ni Lola Felicia niyo, hindi ba? Yes po, Tia. Bakit po? Wala bang dumating na kasulatan dyan sa inyo, iha? Meron po, pero hindi ko pa po nababasa. Wait po Mark, pakiabot nga yung envelope na kulay brown dyan sa aparador ng TV. Diyos ko Lord, ate ko! Ang daming kulay brown na envelope dito, oh! Yung naka-sealed, bakla! Ay sana nag-specify ka na kagad. Eto. Ano ba yan? Parang secret file lang yan ha. Hawak mo na ba? Opo, hawak ko na po, Tia. Ano po bang meron dito? Buksan mo na yan, iha. Last will yan ng Lola Felicia mo. Bakit sa akin pinadala? Hindi po ba sa mga anak niya ito? Bilang unang apo at unang babae sa henerasyon ng Inang Felicia, ikaw ang nakatadhana para ipagkasundo sa anak ng salvasyon. Ano pong nakatadhana? Anong chismis, te? Bakit ka tumatawa? Nakatadhana daw ako, te. Ewan ko. Sampalin mo nga ako ng kalendaryo. Baka nag-hallucinate lang ako eh. Sus ko naman, anong taon na ba ngayon? Pinapatupad pa pala yung kasunduan sa kasal? Ay nako, ang corny naman nun. #cringe. Hindi to katuwaan at biro-biro lamang, Lira. Kailangan mo na umuwi para masagawa ang ritual. Ano pong ritual? Ano po yan? Kulto? Umuwi ka na lang dito sa probinsya. Ngayon na. Tia, bakit naman po agaran? Wala ng oras. Pagkatapos mamatay ng lola mo, bumisita ang pamilya Salvacion. Baka bumisita lang po sa burol ni Lola bilang respeto. Hindi. Hinahanap ka na. Ang kasunduan kailangang tuparin. Sa darating na Sabado, kasal mo na. Ano po? Nakakagulat ka naman po. Baka may tutuli pa ako sa tenga na mali yata ako ng dinig. Kaya umuwi ka na. Kasama yan sa huling habilin ng lola mo. Huwag mo nang tanungin. Hindi to basta kasunduan. Panata ito ng pamilya dati pa lamang. At ikaw ang piniling tumupad. Tia, teka lang po. Ano to? Hindi ko alam to eh. Prank po ba ito? Hindi to biro, Lira. Alam mong may mga bagay na hindi pinapaalam agad. Pinoprotektahan ka lang. Pero ngayong wala na si Inang Felicia, wala nang hadlang. Kung hindi ka talaga pwede, ipapasa sa pangalawang babaeng apo ng pamilya. Anong pangalawang babaeng apo ng pamilya? Anong meron sa pangalawang babaeng apo aside sa akin? Charis, si Mia? Anong meron kay Mia? Ano bang ibig niyo sabihin po dyan? Si Mia, oo. Mas bata siya, mas mahina, madaling mapakiusapan. Ayokong umabot sa ganon, Lira. Kaya ikaw ang kailangan. Ikaw rin naman ang nakatakda. Wag na wag niyo pong idadamay ang kapatid ko. Sa walang kwentang kasunduan na yan. Kaya tumupad ka na lang, Lira. Bumalik ka bago lumalim ang gabi. Hindi ba pwedeng ipagpabukas na lang? Hello? Tia? Hello? Gorn, relax mo lang ang beauty mo. Naubos mo yata ang lahat ng karakter sa emoticons eh. Pinatayan agad ako ng tawag. Anong ganap sis?
Okay lang ba you? Namumutla ka, te. Chika mo nga sa akin anong pinag-usapan nyo. Nakakaamoy ako ng chismis eh. Sa tingin ko, nabenta ako ng walang kaalam-alam. What the freaking F? Bigyan mo nga ako ng full details. Bakit nadawit ang pangalan ni Mia dyan kanina? Ano ba talaga meron? Hinahinay ka nga lang sa tanong, te. Ina-absorb ko pa yung sinabi sa akin ni Tia. Ewan ko. Gulat, galit, pagtataka. Ewan kung ano yung mararamdaman ko ngayon. O edi kumalma ka muna. Ano bang main point ng tawag? Pinagkasundo akong ikasal, Mark. Sa anak ng isang salvasyon. Sa taong hindi ko kilala. Sa lugar na hindi ko matandaan kung papaano pumunta. Ano? Nagbibiro ka ba? Arranged marriage? Sa panahon na to? Kung hindi daw ako pupunta, si Mia ang ipapalit sa akin. Shootables na yan? Minor de edad pa yung kapatid mo, di ba? Hindi ko nga rin alam, Mark eh. Kailan ang alis? Ngayon din. Ay, te! Huwag ka muna mag-impake, no? Sure ka ba talaga dito? Anong plano mo? No choice ako, Mark. Pupunta ako. Kailangan ko makita kung totoo ang lahat ng ito. Ayoko madamay si Mia. Wait. Sasamahan kita. Baka mamaya kung ano pa mangyari sa'yo doon. Salamat, Marky. Okay lang naman na hindi ka kasama eh. Ay, Diyos ko, Lord! Te, magpinsan tayo. Hello, kamag-anak ko rin yon. Baka nagkaka-amnesia ka na. Sigurado ka ba dyan? Oo, te. Ano ka ba? Huwag kalimutang magdala ng bawang, asin at krus. Abay nako, mahirap na. Liblib na sityo pa naman yung sa atin. At saka, may nabanggit pang ritual something? Hindi tayo sure kung kasalampeg or kulto na yan eh. Baka nga pareho eh. Pero, bakit hindi sinabi sa'yo noon pa? Anong meron sa Salvation family na yan? Yun nga alamin natin pagdating ko doon. Sana lang, hindi matuloy ang kasal. Ay nako, God bless us both na lang talaga doon, girl. Kahit pareho silang hindi sigurado sa desisyon, ay nagpatuloy pa rin sa pag-impake ng gamit ang dalawa. Hindi nila alam kung anong madadatnan nila doon. Pero isa lang ang sigurado si Lyra, ang hindi madamay ang kapatid niya. At maalaman kung ano ang punot dulo ng kasunduan. Gagawin niya ang lahat para hindi matuloy ang kasunduan na ikasal siya sa taong hindi niya kilala. Sakay ng bus papuntang probinsya, binabagtas nila ang lubak-lubak na daan at tahimik na paligid. Walang ibang madaraanan kundi puro puno, bangin at sapa lang na may tulay. Konti lang din ang pasahero ng bus. At pinakahuling biyahe para papuntang probinsya. Walang ibang dumaraan na sasakyan, kahit motor o tricycle. Parang abandonadong lugar ng Pilipinas kung pagmamasdan ng lugar. Te, ang tagal ko nang walay balik sa ganitong ganap. Parang first time ulit, girl. As in, Jurassic Park ang road. Walang signal, walay aircon. Tapos ang view, bangin, realness. Ay nako, hininga ko puro dasal at alikabok eh. Sabi ko naman sa iyo, di ba? At saka, hindi naman tayo nandito para magbakasyon. Ay nako, kaloka naman kasi itong si Lola eh. Pupunta pa tayo ng bundok. Pinagkasundo pang ikasal ang Miss Universe Beauty kong pinsan sa lalaking hindi niya kilala. Kasi ano? Kasi pinangako ka ng lola nung baby ka pa? Dahil lang may pamana-pamana drama? Buti sana kung yaman yan eh. Kaya nga eh. Ete, tanggap mo na ba yan? Kasi ako, kung ako yan, matagal ko nang sinunog yung sulat. Ay naku girl, ang dami nilang nose. Hindi ko tanggap, Marky. Alam mo yan, aalamin natin kay Tia lahat. At sinisigurado kong hindi matutuloy ang kasal na yan. Sa darating na Sabado pa naman ang kasunduan. Linggo pa lang ngayon. Kaya madami pang oras, Marky. Ay naku, Diyos ko.
Ipag-pray ko talaga na hindi delikado or something yan. Hindi pa ako ready mamatay, no? Hindi pa ako nakakapagparitoke ng ilong, okay? Marky, walang mangyayari sa atin. Tiwala ka lang. Hindi naman siguro tayo ipapahamak ni Lola. Ay, malalaman natin yan. Kapag may nangyari sa atin dito sa bus, ibig sabihin, sign yon. At mabaging ningning, Manong, Diyos ko, mag-ingat naman po kayo sa pagmamaneho, ha? Oo! Ano yung kini-careless whisper mo, Manong? Uy, naku, tama na nga yung bakla. Nandito na tayo sa probinsya. Bumaba na tayo, dali. Makikipag-away ka pa dyan, eh. Ay, naku, Diyos ko, Bells. Kung a big no-no pa lang pagmamaneho niya papunta dito sa Encantadia, di sana, hindi na lang siya naging driver, no? O sige na, ikalma mo muna ang sarili mo, Marky. Mamaya mo na yun ilabas ang saloobin mo kapag nakarating na tayo sa bahay ni Lola. Pero sa ngayon, kailangan natin maabutin yung jeep. Parang last trip na yata ngayong araw, eh. Dali na. Naglakad takbo sina Lyra at Mark para habulin ang huling jeep. Sa probinsya kasi, bihira ang biyahe. Pagkasakay nila, 3 lang ang pasahero. Isang matandang lalaki, tapos sila. Tahimik lang ang buong biyahe, pero ramdam nilang may tensyon. Nang bumaba ang matanda, ngumiti pa ito sa kanila bago may ibinulong. Ilang saglit lang sila na rin ang bumaba. Nagsimula na silang maglabas ng napapansin sa paligid habang naglalakad papasok sa kanto ng bahay ng Lola Felicia nila. Ay, kaloka! For the harurot si Kuya, oh! Bakit parang binura ng jeep yung way pabalik? Guni-guni mo lang yan. Last trip na ni Kuya kaya gusto na niyang umuwi. Ay, ang weird naman eh. Hindi naman ganun sa Maynila, di ba? Pero anyway, highway, kaloka yung matanda kanina sa jeep, ha? Narinig mo rin yon? Te, as in narinig, naramdaman at nilamig ang batok ko. Bagong salta? Ano to? Spirit quest? Ipapakiramdam ko eh. Parang kilala niya tayo, Mark. Di sana nagay siya in a non-creepy way. Hindi yung tipong nanonood sa kaluluwa yung ngiti, no? May pagka Tita Belen sa horror film ang peg. Napansin mo rin pala yung kilos ng driver? Ay, oo. O to the M to the G, girl. Akala ko, ako lang ang nakakapansin eh. Panay siya silip sa rearview mirror. Akala ko nga may multo tayong kasama eh. Or baka nagpapanik attack siya internally. Kasi, same, besh. Ang weirdo, pero, teka, maiba ko. Ang tahimik, no? Parang walang tao. Hindi ko natanda kung ganito ba talaga katahimik dati. Ako nga rin eh. Yung tahimik ngayon is parang tahimik na hindi holy. More like, bawal magsalita, baka magisingan kung anong entity levels. Ay, dako, Diyos ko, parang gusto ko na umuwi. Pero wala pa nga tayo sa bahay ni na Lola eh. Diyos ko, may beauty. Shh! Paano nga yung boses mo? Wala na nga tayo sa Maynila, te. Hala, shoota. Parang ayoko na magreklamo. Baka may consequence eh. Joke lang. Pero half meant yun, ha? Hindi nga, seryoso, Marky. Ang daming ano eh. Parang hindi normal na pangyayari. Parang, alam mo yon, weird. Kanina sa bus. Tingin mo, warning yung sinabi ng bus driver? Te, kung sa horror movie to, yun na yung kutob number 1. Pero tayo, sige lang. Sakay, baba, lakad, walang pake. Tuloy ang buhay. Itsupwera sa lahat. Literal na wapakels. Diyos mio. Parang may mali talaga sa paligid ngayon eh. Parang may something dito. Te, kung may something man, sana may signal din para makapag-post ako. At last trending tayo bago mamatay. Diyos! Pero wag naman sana, no? Ay naku, ang OA mo talaga, bakla. Over naman sa mamatay, te. Hindi ba pwedeng may madidiscover lang muna tayong ancient na kasunduan? Kasi nakaka-overthink naman talaga, te.
Okay. Kalmado na. So, what now, girl? Tuloy pa rin ba tayo? Kahit may aura ng kadiliman ng probable demonic haunting ang paligid? Mikey, ngayon pa ba tayo aatras? Nandito na nga tayo sa probinsya oh. Kailangan na natin makausap agad si Tia Sabel. Tia Sabel, please be normal. Please be a normal tita with cookies. Not kulam cookies ha. Please lang. Ay nako, over ka talaga bakla. Ay teka, maiba ko. Ang tahimik talaga ngayon eh oh. At saka, ganito ba talaga kalayo ang agwat ng mga bahay? Eh baka ganito nga talaga dati, girl. Diyos me, naka-social distancing ang mga bahay. At saka, kinabog pa ng barangay natin ang katahimikan mula sa panggugo sa akin ni Paulo. At least yon may closure. Eh, saan na ba tayo banda? Parang kanina pa yata tayo naglalakad eh. Hindi ko na kasi matandaan yung bahay ni Lola. Eh, huwag kang lingon ng lingon. Nakakaprading at nakakahilot eh. Wala namang sumusunod eh oh. At saka, for the love of God, ayoko ng jump scare sa totoong buhay. Marky, tingnan mo yung punong yun oh. Parang pamilyar sa akin eh. Parang napanaginipan ko yata. Hoy, wag mong sabihin may panaginip kang prophetic ha. Kasi kung may mangyayari ngayong supernatural, gusto ko muna magsuot ng battle outfit at magdala ng asin. Gusto kong i-shoo away yung mga bad spirits na yan. Ay naku, huwag kang overthinker. Wala nga kasing supernatural activity dito. Diyos ko naman, Marky, oh. Naniniwala ka pa rin ba dyan? Te, sa panahon ngayon, pinagkasundo ka pa nga rin ng kasal eh. At saka, kating-kating na talaga ako malaman anong dahilan ng kasunduan na yan. Ay, wait, ano yon? Narinig mo yon? May kaluskus doon, oh. Hoy, kalma. Mga ligaw na hayop lang yun sa gubat. Lira, parang kakaiba yung tunog eh. Madilim na rin yung paligid. Ayoko na, te. Kaya nga kailangan natin bilisan. At saka, pumirmi ka nga muna. Wala nang atrasan to. Kailangan ko talagang harapin ang kasunduan na to. Ayoko madami si Mia. Eh, Diyos ko naman. Sana hindi kulto o aswang yung grumote. Kasi kung oo, ay nako, ipapakancel ko yung kasal talaga kahit na wala akong authority. I swear. Ay, ayun. Naalala ko na yung bahay na yun. Ay, salamat. Nakarating na rin tayo. Sa ngalan ng mga anting-anting sa Divisoria, iligtas mo sana kami. Ay, eto na yun. Bahay ni Lola Felicia. Oy, charot lang to, no? Sana naman sabihin lang ni Tia na miss lang niya tayo at walang kasalan na magaganap. Tumahimik ka na nga. Bubuksan ko na itong gate. Aba, seryoso na siya. Ako na lang pala ang nag-iisip ng biro-biro lang tong pinuntahan nating may potential na horror zone. Eh parang mas malaki ito dati ah. O baka kasi bata pa tayo noon. Mayaman na talaga sila Lola noon pa, Lira. Alam naman ng lahat yan eh. Ang ipinagtataka lang, saan kumukuha ng pera? Hindi ba walang trabaho si Lolo at Lola? Yan nga din ang pinagtataka ko eh. Akala ko nga, yaman ang nasa last will. Kasunduan pala. Hindi kaya konektado yan sa kasunduan? Aalamin natin yan habang nandito tayo. Tatanungin din natin si Tia. Teka, may bakot eh. Feeling ko talaga may nakasilip sa taas eh. Huwag mo lang tingnan. Diyos ko naman, no? Relax ka nga lang, Marky. Hindi ko sisilipin. Ano ka ba? Kakatok lang ako sa pinto. Kung nasa horror movie lang tayo, sigurado akong isa ka sa tanga dahil pinapaila lang curiosity kaysa sa intuition. Tia Isabel? Girl, lapit ka na nga sa pinto. May naririnig akong mahinang tunog sa loob eh. Parang tinidor na hinahampas sa baso. Ano yun? Parang may nagwe-welcome dinner kahit walang tao. Ay, Mama Mia! Pasok na kayo. Ay, ang syupladita naman ni Tia. Nasa dilim na nga ng parte nakatayo.
Tumalikod pa kaagad. Hayaan mo na. Baka bagong gising. Naalimpungatan lang. Tara na, pasok na tayo. Naamoy mo ba yon? Parang sunog na lumang papel, insenso, at sunog na buhok. Huwag niyo napansinin ang amoy. Dala mo ba ang kasulatan? Opo, dala ko po. Ito po yung envelope na pinadala sa akin. Hindi bali na. Ang pagdating mo ang mas importante. Kanina pa naghihintay si Lorenzo. Kailangan mo maghanda. Tia Isabel, sorry po in behalf po ni Lyra. Ano ba talagang nangyayari? Anong paghahandaan namin? Ritual bago ay kasal at pagbubukas. Anong pagbubukas? Like ng regalo o ng gate ng impyerno? Huwag na maraming tanong. Malapit na ang takip silim. Naghihintay na si Lorenzo. Wait. Sino ba yung Lorenzo? At bakit parang handa na silang ikasal ka, Lyra? May caterer na ba? Hindi ka ba na-inform talaga? Hindi mo man lang ako in-invite sa bridal shower? Marky, kumalma ka nga lang kasi. Kanina ka pa napapraning eh. Hindi ko rin alam ang lahat. Malalaman lang natin yan mamaya. Alak ka, Lyra. Pag-uwi ko sa Maynila, kailangan ko talaga ng 3-day cleanse sa Mount Banahaw. Sige na. Magpahinga muna kayo saglit. Doon sa kwarto sa itaas. Napakunot ang noo ni na Lyra at Marky nang makitang parang hindi mapakali ang kanilang tiyahin. Naguguluhan pa rin si Lyra dahil hindi nabibigay ang eksaktong sagot na gusto niyang marinig. Pero sumunod na lang siya sa utos ng tiyahin. Lumalaki ang hinala niya na may koneksyon ng misteryong kayamanan ng kanyang lola at ng kasunduan. Sa loob ng kwarto, halata agad na luma na ang lahat. Mga lumang dingding, sahig na medyo umuuga, pero malinis. Maayos-ayos ang kama at walang alikabok sa mga gamit. Mapapansin din kagad ang mga kandila, marami sa bawat sulok, kahit gumagana naman ang chandelier sa kisame. Sa dingding, may mga lumang litrato. Puro nakaitimang suot ng mga tao sa larawan. Diretsong tingin sa kamera. Wala ni isa ang nakangiti. Ano na? Ilang minute na tayong nakaupo dito sa kwarto. Grabe. Ibang-iba sa bahay natin sa Maynila. Walang TV, walang signal. Tapos may mga litrato pa ng kasal na parang prop sa horror movies. Kung prank lang talaga to, Marky, uuwi ako agad-agad. Sa ganitong vibes ba naman ng lugar Diyos ko, tama lang talaga na may dala akong asin at bawang. Wala pa namang kakaibang nangyayari, Marky. Tsaka, may iba ako. Parang hindi yata nagbago tong bahay ni Lola Felicia Pero iba yung energy Parang, alam mo yon, may mga mata sa paligid. Kuni-kuni mo lang yan, Marky. Ay, ano ba yan? Nakakagulat ka naman, Tia. Kanina pa po ba kayo dyan sa pinto? Kararating ko lang dito. By the way, Tia, ang dami pong larawan dito sa bahay. Kanino ko pa napapansin? Sina Lola Felicia at lahat ng naging tagapagmana ng bahay. Lahat ng tumanggap. Tumanggap? Anong tinanggap? Lyra, pakiusap. Huwag nang matanong. Yung banyo nasa dulo ng floor na ito. May mga damit ka na rin na kailangan mong isuot, Lyra. May mga damit naman po ako, Tia Huwag na huwag mong susutin yung dala mo. Suotin mo kung ano yung nakahanda. Paparating na sila Lorenzo. Nararamdaman ko na. Kaya maghanap ka na ng masusuot mo, Lyra. Sa baba lang ako maghihintay. Ay, pak! Kaloka! Palong-palo talaga umiwas sa tanong si Tia Isabel. May mga hindi talaga siya sinasabi sa atin. Masyado siyang balisa Parang natatakot. Oo, ramdam ko rin. Tara, silipin natin ang mga damit na sinasabi niya. Maya-maya pa. Ay nako, Diyos mio. Ang luma naman ito. Dirty white na nga to Ay nako, Diyos ko Luma na nga, may amoy pa ng insenso.
Kapag sinuot mo to, ay nako, dapat may kasama kang dasal. Kaloka. Unang tingin pa lang alam mong may kaluluwang nakadikit na parang manghihingi ng hustisya. Nagsisimula na ako mawalan ng bait. Dahil lang sa envelope na to, ang dami kong tanong na ayos sagutin ni Tia. Nangangati na akong malaman Hay! OMG! Narinig mo ba yon? Umihip lang ang hangin. May mahinang kaluskos na akong naririnig sa kisame. Ano yon? May daga kaya rito? Sana nga daga lang. Nasabi ko na bang kanina pa ako nakaka-feel ng bad vibes sa lugar na ito? Hindi naman ikaw lang, Marky. Pero kailangan ko talaga malaman kung anong klaseng panata to Pagkatapos magbihis ni Lyra ay nilagyan muna siya ni Marky ng konting kolorete sa muka. Bago bumaba sa hagdanan ay nakatinginan muna ang magpinsan. Nang makababa sa hagdan ay bumungad sa kanila ang ngiti ni Tia Sabel. Ang ganda mo talaga, Lyra. Para kang huling alaala ni Tia Felicia. Ano pong ibig niyong sabihin? Kamukha mo talaga ang lola mo. Kahit bago mamatay si ina, ay ikaw talaga ang hinahanap niya. Hanggang sa mamatay si lola, magkasama po kayo dito sa bahay. Akala ko lahat ng kamag-anak at anak ni lola umalis na dito sa sitio. Hindi ako umalis. Nanatili ako para masiguro na matutupad ang tungkulin natin. Ang dugo ay hindi nakakalimot, iha. Anong tungkulin po ba, Tia? Kasi parang hindi to yung pamana na inaasahan namin Ano, Tia? Yung tungkulin po ba ito yung kasunduan na ikasal ako sa hindi ko kilalang tao? Likas ka talagang matanong, Lyra. Ano? Kanina pa po ako naiinip, Tia. Pwede bang ipaliwanag mo sa akin kung ano ba talaga yung kasunduan na yon? Bakit ako? Nasabi ko naman sa'yo di ba sa tawag? Ikaw ang kauna-unahang apo na babae ni Inang Felicia. Kaya ikaw ang nakatakda na susunod sa kasunduan. Bakit may kasunduang naganap? Anong dahilan? Ang Lola Felicia mo at ang lolo ni Lorenzo, si Fausto, ay gumawa ng kasunduan kapalit ng yaman para mataguyod ang pamilya. Kung kayamanan lang naman pala, hindi pa pwedeng bayaran na lang? Hindi ganyan kababaw ang kasunduan na iniisip mo, Iha. Kasunduan sa dugo ang ginawa. Hindi pwedeng ibaliwala. Hindi pwedeng umatras. Bakit ako talaga? Hindi ba pwedeng ibang apo? Maliban sa amin ng kapatid ko? May palatandaan si Inang Felicia at Fausto. Tingnan mo yung peklat sa likod ng tenga mo. Yan ang unang tatak para selyohan ang kasunduan na ikaw ang ipapakasal sa apo ni Fausto. Ha? Sabi ni Mama, peklat ito nung nilalagyan ako ng hikaw. Hindi ang peklat sa hikaw lamang, Iha. Tatak yan na ikaw ang nakatakdang ipagkasundo. Anong ibig niyong sabihin, tatak? Sinugatan ako ng sadya? Pumayag ba si Mama doon? Oo. Teka lang, Tia, ha? Paano niyo nasabing ayos lang to? Parang normal lang sa inyo yung pumayag ka sa hindi mo alam? Ang normal ay ang makaligtas. Nabubuhay ang ibang tao dito. Namumuhay ang pamilya natin dahil sa kasunduan. At kung tumanggi ako sa kasunduan na yan, may ibang kailangang ipagkasundo kapalit mo. Kung atras kayo sa kasunduan, may kabayarang dugo. Anong ibig niyong sabihin? Hanggang doon lang ang sagot na may bibigay ko. Tandaan mo, Lyra. Mamaya, hindi ka na lang basta ikaw. Sige na, mag-ayos ka na. Nararamdaman kong nandito na sila. Pumunta kayo sa likod. May makikita kayong bahay sa hindi kalayuan. Sa likod lang ng bahay? O sige. At Lyra, bakit, Tia? Kung may makita kayong pinto sa likod, huwag na huwag niyong bubuksan. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Tia. Sige po. Huwag kayo magtagal. Sumunod kagad kayo. Nang makaalis na si Tia Sabel, parang unti-unti ko nang nalalaman na baliw yata tong family roots natin, te. Ang creepy na nilagyan ka ng marka sa likod. May tinatago pa si Tia. Ramdam ko. At malalaman din natin kung ano yung tinatago nila.
bago nila ako ilangin papunta sa altar na yon. Habang naglalakad si Lira papunta sa likod ng lumang bahay, gabi na at malamig na rin ang simoy ng hangin. Tanging flashlight na lamang nila mula sa cellphone ang nagbibigay liwanag sa daanan nila. Mahamog at mahaba ang mga damo sa paligid. Nakalulumo ang katahimikan ng paligid. May mga malalaking punong balete din na nagkalat. Panay ang pagmumura ni Mark sa sitwasyon. Habang kalmado naman si Lira. Te, seryoso. Ang creepy naman dito. Feeling ko talaga nakakabangga na ako ng engkanto eh. Kada apa ko sa hamog, nakakapanindig balahibo ang ginaw. Tumahimik ka na nga muna, Marky. Magtabi-tabi po ka na rin. Kanina ka pa nagmumura eh. Nakakabulabog ka na ng entities kung meron man. Hindi ba talaga pwedeng doon na lang sa loob ng bahay magpapakilala? Bakit dito pa sa, ewan ko, gubat? Diyos ko naman, kulto talaga to eh. O di kaya, engkanto. Ang daming puno ng balete oh. Shh! Naririnig mo ba yun? Bakit eh? Kung mananakot ka lang, promise, hindi siya funny. Nai-stress na sobrang beauty ko dito sa lugar na to. Hindi ako nananakot, Marky. May naririnig akong kaluskus banda ron. Lira? 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 Ano? Baka nakakalimutan ng babae ako. Ano nang lakas ng braso ko? Ihilahin mo pa. May mga mata sa damuhan, no? Kulay pula, Lira. Ha? Saan? Hindi ko Ay, shoota! Mikey! Baka pala ka lang. Huwag mo nang pansinin. Nananakot lang yan. Malapit na tayo. Konting push na lang. Hindi ko kayang ibaliwala yun na parang palaka lang din, te. Alam kong hindi palaka yun. Shh! Focus lang tayo sa bahay na nakikita natin, okay? Huwag kang lilingon kahit na anong mangyari. Ay, ano yun? Ano yun, Lira? May mga yabag. Papalapit na sa atin. Naku, mamamatay na ba tayo? Bilisan mo na lang sa paglalakad, Marky. Huwag mong pansinin. Lira, bumibilis din yung yabag. Sinusundan talaga tayo. Te, ayoko na. Ayoko pa mamatay. Walang mamamatay, okay? Te, nasa likod na yata talaga natin. Ay, putya! Lubayan mo kami! Aray! Ang sakit mo naman ng mga hampas ng bag. Sino ka ba? Relax lang. Ako lang to. Aba, tangin nurse mo, pre. Nananakot ka ba? Natakot ka ba? Ano? Nagulat lang. Oo, nagulat lang ako. Magandang gabi sa'yo, Lira. Sino ka? Bakit kilala mo ko? Ako si Lorenzo. Alam kong narinig mo na yung pangalan ko mula kay Isabel. Ay! OMG! Lorenzo, ikaw ba yung pinagkasundong ikasal sa akin? Mali, ikaw yung lalaking pinili akong itali ng lola ko? Te, ang gulo mo ha? Sa akin ka pinagkasundo. Tayo ang napiling ipagkasundo. Ikinalulugod kong makilala ka, Lira. Hindi na ako magiging plastic. Hindi ako natutuwa na makilala ka, Lorenzo. Hindi na rin naman importante kung matutuwa ka o hindi na makilala ako, Lira. Alam mo naman siguro yun, di ba? Pwede rin namang mag-back out si Lira. Alam nyo rin yun, di ba? Mark, tama? O Marky? Alam mo na kung anong sagot dyan. Kaya kung maaari pwede naman tayong pumasok sa loob. Ipinagdiriwang namin ang muling pagbabalik ni Lira. Hindi ako magtatagal dito. Pumunta lang ako dito kasi gusto ko maintindihan kung anong pinasok ko dahil kay Lola. Tama si Lola Felicia. Isang babaeng may pangako. Alam niya na mga sinaunang kasunduan na patuloy niya pa rin ginagalang. Anong sinaunang kasunduan? Tipong kasunduan ng albularyo at aswang ang level ng sinauna? Gumawa sila ng panatang may dugo, Lira. Ipinangako ka sa angka namin.
para mabigyan kayo ng masaganang pamumuhay. Kayamanan na walang limitasyon at kaligtasan dito sa sityo. Nagpapatawa ka ba, Lorenzo? Anong kaligtasan dito sa sityo? Ano kayo? Pamilya ng mga bodyguard? Alam mo, Lira, may mga bagay na hindi mo talaga maiintindihan. Kaya kung ako sa'yo, maging masunurin ka na lang. Oy, alam mo, pare, kanina pa ako nababatrip sa kasunduan na yan, no? Ano ba talagang punot dulo nito? Wala kayong malinaw na sagot eh. Gets ko yung kayamanan kasi kami namang mga apong nakakabenepisyo. Pero tama ba yun na may iaalay talaga? Anong kaligtasan? From what? From whom? Ang baryong to, hindi tulad ng iba. Hindi to basta lugar. Komunidad ito ng mga nilalang na matagal nang nananahimik. Anong ibig mong sabihin nilalang? Hindi ba kayo tao? Tao pa rin naman. Patungkol sa kasunduan, ito lang ang masasagot ko. Isang pamilya, isang dugo, isang pangako. Kapalit ng yaman at kaligtasan. At respeto sa lumang ugnayan. Nasa sa inyo kung ayaw niyong tumupad. Malaya kayong humindi sa kasunduan. Malaya rin silang babawiin ang lahat. Hindi lang yaman. Lahat ng napakinabangan. Lahat ng ligtas, hindi naligtas. So, hindi kami ligtas. Ligtas lang kami kung tatahimik kami, kung susunod kami. Binanganak akong walang alam sa kasunduan na yan, no? Hindi ako pumirma sa pangakong yan. Tumpark! Ganarn! Pero nakinabang kayo sa yaman hindi ba? Nakinabang din kayo sa kaligtasan. Dito kayo pinanganak. Anong connect nun? Ano yun? Bakit parang hayop na nilalapa? Huwag niyo nang pansinin yon. Normal lang na nangyayari yun dito. Lalo pat gubat. Ano yun? Bakit parang normal lang sa'yo yung nangyayari? Minsan, may mga bagay na hindi na dapat kailangang alamin. Kaligtasan ang nakasalalay dito, Lorenzo. Ano yun? Bakit parang ano? Parang ano, Lira? Parang aswang? Lira, naturo naman siguro sa inyo ang web chain, hindi ba? Naghahanap ng biktima ang mga mandaragit. Normal lang yun. Web chain? Ang putya. Ano to? Discovery Channel ng mga maligno? Hindi mo dininay yung unang tanong ko. Aswang ba yon? Naniniwala ka ba sa aswang? Hindi. Hindi naman. Ako oo. Alam na alam ko sa vibes nyo na aswang kayo. Kung ikaw, Marky, naniniwala, edi manatili kang alerto. At kung ikaw, Lira, hindi ka naniniwala, edi wala kang dapat ikatakot. Pero tandaan niyo to, hindi sa lahat ng oras, kailangan mo ng paniniwala para mapahamak. Pinaglalaroan mo ba kami? Hindi. Pero hindi rin ako magpapaligoy-ligoy. Kung gusto mong itigil to, gawin mo at malalaman mo ang resulta. Pero kung tutupad ka, sabayan mo ko. Hindi kita pinagkakatiwalaan. Pero para sa amin ang pinsan ko. Sige, sasabay kami sa'yo. Kung ganon, maaari na ba kayong pumasok sa loob para masimula ng handaan at ritual? Kahit pumayag si Lira na sumabay kay Lorenzo, ay patuloy pa rin siyang naging alerto. Hindi niya mapagkakatiwalaan ng lalaking ipinagkasundo sa kanya. Pagpasok nila sa loob ng maliit na bahay ay agad na nagdududuwal si Lira sa amoy at sa nakita sa parang altar. Bago pa man makapagtanong kay Lorenzo, ay sumalubong sa kanila ang Tia Isabel na parang hindi mapakali. Namumutla, pinagpapawisan at parang natatakot. Saan kayo galing? Bakit ang tagal niyong sumunod? Tia, kalma. Nawala lang po kami saglit. Hindi namin kabisado tong lugar eh. Akala namin na literal na nasa likod lang ng bahay. Hindi namin alam na kailangan pa namin duman sa mga mahamog na damo at sa mga puno ng balete. Sinabi ko sa inyo, wag na wag niyong tangkay na hindi tumupad sa kasunduan. Naintindihan mo ba, Lira? Aray, Tia,
Dumiding po yung kuko niyo sa braso ko. Aling Isabel? Lorenzo, nandyan po pala kayo. Pasensya na natagalan ng pagdating ng mga pamangking ko. Bago pa lang po kasi sila dito sa lugar natin eh. Alam ko. Nag-usap na kami sa labas kaya natagalan. Wala naman po silang nasabing masama. Ako na po ang humihingi ng paumanhin, Lorenzo. Masyado lang po kasi silang nasanay sa buhay Maynila. Tiya, ano po bang meron? Bakit kayo nauutal? Magbigay galang ka lang, Lira. Ayoko. Sumunod ka na lang. Isabel, huwag mong susugatan niyang mapapangasawa ng anak ko. Andres, hindi naman po. Tinuturuan ko lang po na ng magandang asal. Hayaan mo na, Isabel. Susunod din naman yan kalaunan. Bantayan mo lang yan na hindi aatras yan. Alam mo na mangyayari kapag nangyari yon. Anong ibig niyong sabihin doon? Masusunod, Andres. Pasensya ka na sa pamangking ko. Maganda ka, Iha. Lira. Lira, tama ba? Opo. Inaasahan ko ang pagtupad mo sa kasunduan na ikasal sa anak ko. Mawalang galang na po, Sir Andres. Hindi ko rin naman po kagustuhan to. Makakaasa po kayong hindi aatras ang pamangkin ko sa kasunduan, Andres. Mabuti naman kung ganon. Lorenzo, Ama, bakit po? samahan mo na ang mapapangasawa mo sa inyong pwesto para masimulan na ang pangunahing ritual. Masusunod po, Ama. Lira, halika na. Nandito yung upuan natin. Hello? Baka nakakalimutan mo, Mi. Saan ako uupo? Sa tabi ko, Mark. Where? Katabi ng mga matatandang yan? No way, no? Lipat na lang kayo malapit sa amin. Kahit hindi tayo bate, hulog ka pa rin ng ewan. Pero anyways, maraming salamat sa iyo, Lorenzo. Ay, Diyos ko, Bells. Hindi sa nakakabastos pero ganito ba talaga mga tao dito? Parang robot? Hindi ko rin alam. Pero magpakabulag at bingi ka na lang sa mga nangyayari. Lira, hindi mo ako kakampi. Hindi mo rin ako kalaban. Kung ako sa'yo, sumunod ka na lang at magpakabulag ka sa mga nangyayari. Nang makaupo na si Lira malapit sa altar, halos maduwal siya sa amoy at sa nakikita. Mga laman loob at amoy dugo ng hayop na bagong katay. Mas tumas pa ang paghihinala niya na hindi pangkaraniwang tao ang mga kasama niya. Hindi niya alam kung kulto ba talaga o baka totoo nga ang aswang. Hindi katagalan nagsimula na ang ritual. Lira, sandali lang siguro to, no? Tumataas ang balahibo ko sa ka-creepiness ng lugar na ito eh. Nandito na ang taong ating pinakahihintay. Yan na ang bulwagan. Gagabayan na natin sila. Ang creepy talaga nito, girl. Yung hangin, ang lamig, amoy insenso. May mga Illuminati pa yatang mga simbolo sa dingding eh. Parang nasa lugar talaga tayo ng mga kulto, Lira. Baka nga mas malala pa sa kulto. Parang hindi sila tao lahat. Hindi kaya pugad to ng mga aswang? Wala pa naman nangyayari. Ipagpalagay na muna natin na kulto sila. Ano to? Isa pa. Ano to? Red wine lang yan. Gawa mismo ng mga taga rito. Hindi to amoy alak, tiya. Ano pong gagawin ko dito? Huwag nang maraming tanong. Iinumin mo yan mamaya. Bakit kailangan ko pang uminom nito? Parte lang ng tradisyon. Bilang pagtanggap mo sa kasunduan. Sa galan ng lubang dugo ng pagkakaisang itinahi ng mga sinaunang kasunduan, ipinagpapatuloy natin ang ugnayan ng dalawang angkan. Biglang nanindig ang balahibo ni Lira nang makitang may pinasok na isang tray ng mga laman loob. Hindi niya alam kung sa mga hayop ba yun galing o hindi. Tumayo ang mga tao sa paligid at sabay-sabay bumikas ng kakaibang salita. Hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin. Pero paulit-ulit lang binibikas ang salitang panaghiusa sa dugo.
panagiusa sa tanang kaliwat, panawagan sa mga unang nag-una. Tiya, ano to? Aminin mo nga, kulto ba tong pinasok natin? Wala yan. Wala yan, Iha. Kultura lang nila yan at hindi sila kulto. Mas malala pa sa kulto. Ha? Ano yun, Tiya? Hindi ko narinig eh. Wala ko sinabi, Lira. Makinig at sumunod ka na lang sa kung anong ipapagawa nila sa'yo. Te, natatakot na ako. Bakit may umatungal na aso sa labas ng bahay na to? Hindi ko rin alam, Marky. Natatakot na rin ako. Yung pinasok nilang laman loob, sa tingin mo, sa hayop ba yun galing? Ewan ko rin, Lira. Hindi na kulto to eh. Parang aswang na talaga to. Pag-usab ang dugo, dili kini pagbuak, kundili pag-ila. Sa harap ng ating mga ninuno, isinusumpa natin ang pagpapatuloy ng kasunduan. Lorenzo, hindi ko na alam kung ano ba tong pinasok na sitwasyon ni Lola. Ano ba talaga to? Ano bang meron sa kasunduan na to? Huwag mong piliting alamin ang lahat kung di mo pa kayang tanggapin ang mga sagot. Hindi na ako papayag na manahimik. Nandito na ako. Nilamon na ako ng kababalagan ninyo. May karapatan ako malaman. Isang kasunduan lang yan na matagal nang pinagplanuhan. Bago ka pa isilang, nakaayos na ang lahat. Bakit kailangan ng ritual? Bakit kailangan ng dugo ng hayop? Bakit kailangan ng mga laman loob? Bakit may mga naririnig akong ungol ng mga aso sa labas? Anong kinalaman ng kasal sa mga kalokohan na yan? Hindi mo ba napapansin, Lira? Lahat ng pamilya mo sumusunod. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa utang. Utang? Utang sa panata, sa yaman, sa kaligtasan. Paulit-ulit na lang tayo, Lira eh. Hindi mo sinasagot ang tanong ko eh. Anong klaseng utang? At bakit kailangan ng katawan ko sa utang na yan? Hindi ikaw ang kailangan. Ang pagkakaisa, ang dugo, ang pagsasanib, yun ang kailangan. So, hindi ba ito totoong kasal? Pakana lang to? Hindi pa itong totoong kasal. Pero ikakasal tayo. Hindi lang sa papel. Hindi lang sa pangalan. Mas malalim pa dyan. Lorenzo, sabihin mo na nga. Tao ka ba talaga? Tao ako. Sa mata ng mga pangkaraniwang tao. Sa mata ng mga may alam. Ako ang susunod na pinuno. Nang ano? Ng angka namin. Hoy, te! May nakita ko may dilang nakalawit sa gilid ng pader. Akala ko aso. Bigla na lang nawala. Lorenzo, ano yun? Ano ba talaga yung nasa labas? Aso lang yun, Lira. Huwag kayong mag-alala. Kasama niyo naman ako eh. Ano nga yun? Bakit parang may kinakain sa labas? Diyos ko, iligtas mo kami. Nakita mo, Lorenzo? Hindi kami ligtas dito. Walang masamang mangyayari. Basta huwag kayong lalabag. Kung wala kang tinatago, bakit puro paligoy-ligoy yung mga sagot mo? Dahil hindi pa panahon para marinig mo ang buong kwento. Kapag pinilit mo, baka hindi mo kayanin. Subukan mo ako, Lorenzo. Kahit ang dilim, nakakaroon ng pangalan kapag nakilala mo. At ikaw, isa kang anino na pilit lumalapit. Isang anino na matagal nang itinali sa pangalan mo. Buong gabi ay galit, naiinis at gutom sa sagot si Lira. Ni isa sa mga tao sa lugar ay walang binigay na maayos na sagot. Halatang may tinatago. Habang tumatagal, lalong tumitindi ang paghihinala ni Lira na baka nga aswang ang angkan na pinagkasundo sa kanya. Pagkatapos ng ritual, isa-isa nang nagsiuwian ng mga tao mula sa bulwagan. Unti-unti nang nauupos ang apoy sa mga kandila. Umigil na rin ang tunog ng tambol. Tahimik na ang paligid. Naiwan sina Lira at Mark sa gilid ng altar. Wala ni isa sa kanila ang nagsasalita. Parang pareho silang hindi pa rin makakilos. Mula sa di kalayuan, tumango si Lorenzo kay Amang Andres saka siya dahan-dahang lumapit kay Lira. Tahimik na ang gabi.
Maaari na kayong umuwit magpahinga. At Lira, nagsimula na. Hindi na kayo pwedeng umatras sa kasunduan. Pagkatapos ng nasaksihan ko, Lorenzo, ewan ko, tao ba talaga kayo? Sinasabi ko nga sa iyo, Lira, hindi mo ako kalaban dito. Hindi mo rin ako kakampi. Kung gusto mong walang mangyari, magbigay ka ng konting tiwala sa akin. Alam mo na kung ano ang kapalit nun, hindi ba? At ano ang exchange gift? Buhay din ba? Tao rin ba ang kinukuha ng world peace ninyo? Malalaman nyo rin. Basta ang sinasabi ko sa inyo, mag-iingat kayo. Lalo ka na, Lira. Ay, tumalikod na. Salamat, Lorenzo, ha? Sige na, mauna na kami. Oy, Lira! Wait mo ako, girl! Gusto ko na makauwi kagad, Marky. Eh, dahan-dahan lang naman, no? Nandito na nga tayo sa likod ng bahay, eh. Ang bilis mo maglakad. Dalian mo, Marky. Nararamdaman kong may nakatingin sa atin. Isarado mo kagad ang pinto. Eto na nga po, oh. Oh, ito na nga po, oh. Ayan na, oh. Nilak ko na. Ay, OMG. So, anong tingin mo? Wala pa akong 5 oras dito pero parang ang dami ko nang gustong takbuhan. Hindi ko rin alam, Marky. Hindi ko alam kung ritual ba yun o pagsisimula na ng sumpa. Pero hindi rin ako pwedeng basta tumalikod. Hindi ngayon. Dahil sa kasunduan. Hindi lang yun. Gusto kong malaman kung anong klaseng tao ang lola ko. Anong uri ng pangakong iniwan niya para sa akin. Kasi kung totoong sinasabi nila, na dahil sa kasunduan kaya ligtas sa mga pamilya natin. Kaya umunlad ang lahi natin. Gusto ko malaman kung anong kabayaran nun. Kung sino ang nagdurusa para sa tinatamasa natin. At kung hindi totoo, Aber, mas nakakatakot yon. Kasi ibig sabihin, may inalay tayo sa hindi natin alam kung tao nga ba o ibang nilalang. Eh pwede pa naman tayong umalis. Baka may paraan pa. Girl, ano nang gagawin natin? Kung aalis tayo ngayon, baka hindi na tayo makalabas. Hindi lang ito tungkol sa bahay na to, Marky. Pakiramdam ko, buong baryo to. May bantay sa paligid. May mga mata sa dilim. Lira, sa totoo lang ha, hindi ko alam kung kakayanin ko pa to. Pero kung magpapasya ka magstay, hindi kita iiwan. Pero kailangan nating mag-extra care. Hindi ako susuko, Marky. Hindi ako nagpapakain sa takot. Pero hindi rin ako magpapalinlang. Anong plan A, plan B mo bukas? Magmamasid, makikinig, umikot kung kailangan. Kausapin ang mga matatanda. Kilalanin ang mga taong pilit nilang itinatago. At alamin kung sino talaga si Lorenzo at kung anong klaseng nilalang ang angkan niya. At kung malaman mo na ang true lalo, kung totoo ngang hindi na sila tao, baka hindi rin tayo makaligtas. Pero kung kaya kong intindihin ang galaw ng mga tao dito, baka may paraan. Baka may paraan para tapusin ang lahat o para gawing tama ang mali. Isa pa tong gabi na to na hindi ko kakalimutan. Pero at least, buhay pa tayo. Alive and kicking and beauty pa rin. Oo, isa pa lang to. Nakaligtas tayo sa unang araw. Makaka-sleeping beauty ka ba? Baka hindi eh. Pero ang katawan ko, bumibigay na sa pagod. Humiga na sila sa magkahiwalay na kutsyon. Tahimik ang silid at kahit pagod na, pareho silang hirap makatulog. Sa labas, sa likod ng mga puno, may mga matang nakamasid. Gising, tahimik pero walang lumalapit. Hindi pa ngayon, hindi ngayong gabi. Papasikat pa lang ang araw, tahimik ang paligid. Maliban sa kaluskos ng mga ibon at mga mahinang singaw ng kaldero mula sa kusina. Sa silid, marahang kinakalabit ni Tia Sabel ang balikat ni Lira. Dahan-dahan parang ayaw siyang gulatin. Lira, iha, gumising ka na. Nasa baba na si Andres. Po, umaga pa po. Bakit
Hindi to basta umaga, iha. Araw ito ng pangalawang ritual. Ritual na naman? Ilang beses ba akong kailangang i-ritual? Kailangan pa ba talagang ituloy to? Huwag kang magsalita ng ganyan. Nakikinig sila. Ngayong araw, susubukin ka. Hindi to basta kasunduan. Batas nila ito. Batas? Bakit parang ako lang ang niriritwalan? Nasaan na si Lorenzo? Bakit hindi siya ang ginigising ng ganitong kaaga? Lalaki siya. Iba ang papel niya. Ikaw ang magdadala. Ikaw ang pagdadaluyan. Hindi ko talaga maintindihan. Mula pa nung dumating kami dito, parang ang dami niyong sinasabi pero wala namang linaw. Yaman, tradisyon, kaligtasan, at ngayon, pagdadaluyan na naman. May mga bagay na hindi pwedeng ipaliwanag ng tuwiran. Hindi dahil tinatago, kundi dahil kailangang maranasan muna bago maunawaan. Alam niyo, para kayong sekta. Sekta. Huwag mong babanggitin ang ganyang salita rito, Lira. Hindi mo alam kung sino ang makakarinig. Bakit? Anong mangyayari kung marinig nila? May parusa ba? May aswang bang lalapain ako mamayang gabi? Mas mabuti nang huwag mo silang galitin. Mabait sila ngayon. Mapagbigay. Pero hindi sila laging ganon, Lira. At itong ritual na naman, ano ba kailangan kong gawin? Matutulog ka mamayang gabi sa lumang silid. Doon ka lang. Huwag kang lalabas. Huwag kang magsasalita. May mga halamang ilalagay sa ulo mo. May kandila, may insenso, may dasal. Pero tandaan mo ito, Lira. Ano mang marinig mo, maramdaman mo o makita mo, huwag na huwag kang kikilos. Ano to, hazing? Para lang tanggapin ako sa pamilya na hindi ko naman ginusto. Kailangan ko munang, paigayin sa silid ng pakiusap, Lira. Huwag na matigas ang ulo mo. Sila ang mga unang namuhay sa lupaing ito. Kung hindi dahil sa kasunduan, baka matagal nang wala ang pamilyang ito. At kung ayaw mo, babawiin lahat. Kahit nasa malayo ang iba, hahanapin nila. Pagbabayarin. Bakit ako? Bakit hindi si Mama? Bakit hindi yung ibang anak ni Lola? Bakit ako ang kailangan? Dahil ikaw ang unang binhi na may marka, iha. Hindi ko gusto itong pinasok niyong sitwasyon. Lira, kung susunod ka lang ngayong gabi, matatapos agad ito. Isang gabi lang, isang pagsubok lang. Tingnan mo muna. Pakinggan mo sila bago ka humusga. Tingnan? Pakinggan? Paano kung may mangyari sa akin? Minsan, mas ligtas ang katahimikan at pagsunod sa utos. Sige na, maganda ka na. Susunduin ka nila, Andres. Pagkatapos umalis ng kanyang tiyahin sa kwarto, ay agad namang kumilos si Lira para maligo. Hindi niya alam kung anong kababalaghan na naman ang masasaksihan niya. Pero dinarasal niya na sana maging ligtas siya gaya ng pangako ni Lorenzo kapag susunod siya sa kasunduan. Pagkatapos magbihis ng puting bestida ay agad siyang lumapit sa kutsyon ni Mark na mahimbing pa rin ang tulog. Marky, gumising ka. Uy, bakla. Ayoko muna ng action. Aalis ako. Sinusundo nila ako. Anong sinusundo? Ni San Pedro? Baka mamaya, oo. Pero ngayon, sinusundo ako ni... Sino nga ulit yun? Amang Andres? Oo, tama. Si Amang Andres nga. Ano? Nagpapaalam lang ako sa iyo. Para kung sakali kung may mangyari sa akin, alam mo na kung sinong may gawa. Pasampal nga ako, te. Baka nananaginip pa ako ngayon. Diyos ko, Lord. Ang aga-aga mawawalan na ako ng bait. May ritual na namang gagawin sa akin. Dadasalan ako at kung anong anik-anik. Sabi ni Tia, kapag daw may mangyari, wag daw akong kikilos. Shoot, ang ina talaga yung Tia natin, oh. Alam na alam kung may tinatago talaga eh. Hayaan mo na. Kapag may nangyari sa akin, ano? Kung may mangyari sa yung ano? Paano kung
malala ang nangyari. Wala. Nangalang tayo, te. Lira! Bukaba ka na! Pinaghihintay mo ang bisita! Basta, Marky. Dalawin mo ako mamayang gabi. Sumilip ka lang, please. May nararamdaman kasi akong may hindi magandang mangyayari. Eh di wow! Future teller! Seryoso, Marky. Puntahan mo ako mamaya. Eh huwag ka mag-alala, Lira. Pupuntahan kita, okay? Sisiguraduhin kong ligtas ka. Sige, asahan kita mamaya ah. Nagyakap muna sila Lira at Marky. Maigpit, parang ayaw maghiwalay. Walang sinabi ang dalawa. Pero ramdam ang bigat ng loob. Pagbaba ni Lira, nandun na si Amang Andres sa sala. Nakaupo pero halatang naiinip o baka mainit ang ulo. Sa isang sulok naman, si Tia Sabel. Balisa, hindi makatingin ng diretsyo. Para siyang sisiw sa harap ng mabangis na hayop. Takot, tahimik, at parang wala nang magawa. Sir Andres, sigurado po ba kayo sa ritual na to? Parang may mali eh. Hindi ko gusto to. Hindi ito tungkol sa gusto, Lira. Tungkol ito sa tungkulin mo. Tinanggap mo ang kasunduan. Ako? Tinanggap ko? Pinilit niyo ako dito eh. Binantaan niyo pa ako. Hindi niyo man lang ipinaliwanag kung anong klaseng pamilyang pakakasalan ko. Kung anong klaseng kasunduan to. Lira, hindi ito tungkol sa kasal. Tungkol ito sa kaligtasan ng buong pamilya mo. Sa iyo nakaangkla ang kapayapaan. Kapayapaan? O pagsuko sa halimaw? Lorenzo, magsabi ka nga ng totoo. Ano ba talaga kayo? Tama na yan. Magtatakip silim na. Kailangan mo nang pumasok sa silid. Sa kama ng mga tumanggap. Eh, bakit ganito? May mga halamang gamot sa ulunan ko. Amoy luma, amoy lupa. At itong mga anting-anting. Para akong inihahain eh. Ganyan talagang ritual. Isang nakatakda lang kada henerasyon. Ikaw ang napili dahil ikaw ang unang binhi ng henerasyon ni Lorenzo. Anong koneksyon nun sa kasunduan? Ang hirap mo namang paintindihin. Ganyan ba talaga kapag laking Maynila? Sinasabi mo bang bobo ako? Eh tinatanong mo pa kasi ang mga madaling maintindihan ng mga bagay eh. Wow! Pasensya ka na ah. Pasensya na ho at gulong-gulo pa rin ako sa punyemas na kasunduan na to. At saka, ano ako dito, alay? Laro ang tao? Ikaw ang susi. Kapag tumanggi ka, babawiin at walang maliligtas. Sige na, isara mo na ang mga mata mo, Lira. Sisimulan na namin ang ritual. Lorenzo, huwag mo kong iiwan gaya ng sinabi mong papagkatiwalaan kita. Hindi kita iiwan. Magbabantay ako. Sisimulan ko na ang ritual. Ito mga gabi tabuni ang mata. Sa akong pulong, ikaw matulog. Tuluga. 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 Hindi ko maintindihan. Pero bakit? Parang inaantok ako. Pumirmi ka lang, iha. Madali lang to. Sa akong paglitok, musani bamgahom. Hindi maintindihan ni Lira kung ano ang binibigkas na mag-ama sa kanya. Ang tanging alam niya lang ay unti-unti siyang nilalamon ng antok. Gusto niyang manatiling gising para sa kaligtasan niya. Pero may kumukontrol sa katawan niya hanggang sa makatulog na siya ng tuluyan. Huling nakita niya lang ay ang pagngisi na mag-ama. Hindi alam ang oras, pero gabi na nang magising si Lira. Akma sana siyang babangon pero hindi siya makakilos. Nanlalabig ang katawan niya. Puno ng usok ang paligid. Madilim at tanging ilaw lang galing sa kandila ang nagbibigay liwanag sa kwarto. Ano to? Bakit hindi ako makagalaw? Lorenzo! Lorenzo! Walang iya ka! Nandito ako, Lira. Hindi pa tapos ang ritual. Walang iya ka! Bakit hindi ako makakilos? Anong ginawa niyo mag-ama sa akin? Ano to? Parang may gumagapang na malamig sa katawan ko. Alisin niyo to! Shh!
Manahimik ka muna. Wala kaming ginagawa sa'yo, Lira. Pero bakit hindi ko maigalaw ang kamay ko? Bakit ang bigat ng dibdib ko? Pansamantala ka lang hindi makakilos, Lira. Magtiwala ka lang sa akin. Ha? Magtiwala? Paano ako magtitiwala? Hindi nga ako makakilos eh. Anong ginawa niyo sa akin, Lorenzo? Lira, pakiusap. Manahimik ka muna. Malapit na matapos to. Ano to? Ano to mga kandila na to? Itim? Insenso? Lorenzo, anong kaibangan to? Kulto ba kayo? Kailangan yan para maging isa ka na sa angka namin. Magiging ligtas ka na habang buhay. Lorenzo, ayoko na. Ayoko na, nasasaktan ako. Tiwala lang, Lira. Konti na lang. Magiging isa ka na rin sa amin. Magiging handa ka na sa kasal natin. Anong magiging isa sa inyo? Ano ba talaga kayo, Lorenzo? Hindi mo ba ako sinasagot, Lorenzo? Anong ginagawa mo? Bakit ka lumuluhod, Lorenzo? Lorenzo! Gikan karon, Lira. Dili ka na tao nga ordinaryo. Sa dugo nga among gipasa, imong kalag among gikuha. Please, tama na to, Lorenzo. Hindi na to normal. Hindi na to makatao. Tapusin mo na ang ritual, Lorenzo. Dapat bago kayo ikasal, kailangang isa na siya sa atin. Anong isa na ako sa inyo? Kanina pa ako nagtatanong Anong magiging isa sa inyo? Ano ba talaga kayo? Tiwala, Lira. Magtiwala ka lang sa akin. Hindi ko tatapusin ang ritual. Huminahon ka lang. Maniwala ka lang sa akin. Hindi ko na alam, Lorenzo. Ang hirap maniwala. Hindi ko na kaya. Lira, gusto kong malaman mo na hindi ako sang-ayon sa lahat ng ito. Kung ganon, bakit mo hinahayaan? Bakit mo ako inuurasyonan? Dahil kung tumanggi ako, baka ikaw mawala o ako. Anong ibig mo sabihin? Hindi mo pa alam kung sino si Amang Andres. Hindi mo alam kung hanggang saan ang kaya niyang gawin para mapanatili ang angkan. Gagawin ko ang lahat para makatulong. Hindi mo kailangan maging bayani kung isa ka rin sa mga kasabwat, Lorenzo. Hindi ako kasabwat, Lira. Pero anak pa rin ako at hindi madaling talikuran yun. Hintayin lang natin na makalis ng tuluyan si Ama. Iiwan muna kita dito. Magiging ligtas ka dito. Anong iiwan? Iiwan mo ako dito? Iiwanan mo kung hindi makagalaw? Paano kung may mangyari sa akin, Lorenzo? Pakiusap, paggalawin mo ako. Hindi ako ang nag-orasyon sa iyo sa hindi mo paggalaw. Si Ama ang may gawa sa iyo niyan, Lira. Hahanap ako ng paraan. Babalik ako, pangako. Lorenzo, huwag mo kong iwan. Lorenzo! Lorenzo! Iniwan mo na ba ako? Lorenzo! Marky, ikaw na ba yung kumakaluskos? Pakiusap. Sana ikaw na yan. Tulungan mo ko, please. Hindi ko alam kung anong ginawa nila sa akin. Sino yan? Lorenzo? Amang Andres? Huwag kayong magbiro Hindi na to nakakatuwa. Pagalawin niyo ako, pakiusap. Naiwan si Lira sa lumang silid. Umiiyak, paralisado, habang ang mga kandilay patuloy ang apoy. Nagdarasal siya sa Panginoon na sana'y makagalaw na siya. Na sana ay panaginip lang ang lahat. Mariin siyang bumubulong nang biglang may kaluskos sa labas. Kumalabog ang bubong. Parang may gumagapang. Mabigat, mabilis. Tumutunog ang mga kuko sa kahoy. Sino yan? Ang sakit sa tenga ng kuko. Magpakita ka. Bakit ka gumagapang? Ano ka ba? Dugo sa bibig. Lumayo ka sa akin. Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako. Huwag ka lalapit. Lira! Lira, gosh! Anong nangyayari? Nasaan ka? Anong ginawa nila sa iyo? Marky! Nandito ako! Tulungan mo ako, Marky! Usap!
lumapit sa akin! Mike! Mike! Lumayo ka sa akin! Lumayo ka sa akin! Utya! Anong... Mike! Tulungan mo ako pakiusap! Shoota ka! Lumayo ka kay Lira! Hayop kang aswang ka! Hetong sa'yo! Ayan! Oh, asin! Maligo ka sa sandamakmak na asin! Ayan! Ano? Masunog ka! Ano, mahapdi ba? Layo! Alis! Umalis ka! Shoo! Nakakadiri ka! Mike! Lira! Girl! Okay ka lang ba? Mikey, hindi ako makagalaw. Hindi ko na kaya. Mamamatay na ako. Shh! Lira, tahan na po. Safe ka na. Andito ng beauty ko. Umalis na rin yung nilalang. Pero, wait. Where na si Lorenzo? Umalis saglit para alisin yung inorasyon sa akin ni Amang Andres. O sige, tahan na. Bubuhatin kita. Kailangan nating umalis dito. Marky, hindi ko alam kung anong nilalang yun. Pero alam kong nilalang yun dito sa barangay. Aswang yon, Lira. Hindi ko alam kung para doon ba yung sinasabi nilang safe and sound tayo kapag tumupad ka sa kasunduan na wedding of the year na yan. Pero para sa ngayon, hindi ko hayaang mangyari ulit yon. Marky, salamat. Huwag mo kong iiwan. Hindi kita iiwan, Lira. Humawak lang sa akin. Binuhat ni Mark si Lira. Kahit ramdam niyang napakahirap nito, pero pilit siyang tumakbo. Palayo sa bahay. Hindi man nila alam kung saan sila pupunta, ang sigurado lang nila kailangang makalayo sila. Palayo sa lugar kung saan may nagpakitang aswang. Nasa gitna sila ng gubat at naririnig ang malamyos na pagaspas ng tubig sa ilog. Madilim ang paligid. Tanging liwanag lang ng buwan ang gumagabay sa kanila. Mabigat ang bawat tinga ni Lira at ni Mark. Buong lakas pa rin na binubuhat ni Mark si Lira habang naglalakad sila sa dilim. Hindi nila alam kung saan sila pupunta. Pero tuloy lang sila kahit walang kasiguraduhan. Malayo pa ba tayo, Marky? Hindi ko alam, te. Hindi ko alam, te, no? First time first muna. Ibababa muna kita. Huwag, Marky. Huwag kang hinto, pakiusap. Kailangan natin makalayo hanggat kaya natin. Te, hindi ko alam kung ilang oras na kitang buhat, eh. Ewan ko kung hihikain ba ako o magkakaroon ng heart attack. I-try mo na nga na ikilos ang katawan mo. Teka. Nahihirapan pa rin ako. Kaya mo yan, te. Subukan mong igalaw kahit ano. Kahit daliri mo lang. Parang may gumagapang sa loob ko kanina. Malamig. Pero ngayon, parang unti-unti nang umiinit. Oo, baka nawawala na yung bisa ng orasyon. Sige lang, te, laban lang. Ayun, gumagalaw. Marky, gumagalaw yung daliri ko. Yes! Sige pa, igalaw mo pa. Sakit yung unat ng paa ko. Pero kaya ko. Ayun, nagagalaw ko na, Marky. Hindi na nila ako kontrolado. Kaya mo na bang maglakad? Try mo nga muna, Lira. Kaya ko na maglakad, Marky. Tara na, magpatuloy na tayo. Malalim pa ang gabi. Madami pang pwede mangyari. Hindi ka ba pagod, te? Nakakamatay yung pagod. Mas gugustuhin kong mamatay sa pagod kaysa maabutan tayo nung halimaw na yon. Nakumpirma ko lang na may aswang nga dito sa lugar na to. Hindi lang basta vibes lang. May kaluskos. Sino yan? Hindi niyo kailangang matakot sa akin. Bulag ako. Magpakita ka. Huwag ka magtago dyan sa dilim. Kumalma kayo, iho. Iha. Wow, ang syala. Ang daming palamuti na mutya at buntal sa liig. Pero, teka, bulag ba siya? Oo, bulag nga yata.
Sino ka? Huwag ka lalapit sa amin. Isa ka ba sa kanila? Hindi ako ang kalaban, iha. Hindi ako katulad nila. Pero kung magtutuloy-tuloy kayo ng ganyan, baka nga maabutan kayo ng kung anumang yung pinagtatakbuhan ninyo. Anong ibig mo sabihin? Alam ko ang nilalang na nakita nyo. Hindi lang isa. Madami pa yan sila dito sa lugar. Nagkalat. Matagal na silang nakakuble sa bayang ito. Pamilya ni Lorenzo. Hindi sila tao. Pinilit nila akong ipakasal para panatilihin daw ang kasunduan. Kasunduang tinatakan ng dugo. Bawat henerasyon may iniaalay na buhay. At ikaw ang alay sa panahong ito. Paano? Bakit alam mo? Minsan na rin akong naging alay. Oh my gosh! The second to the last man standing. May paraan ba para tapusin yon? Para maputo ng kasunduan? Meron, pero delikado at kailangan ng puso, hindi ng tapang lang. Sabihin nyo, kahit ano, basta matapos na to. Sa ngayon, wala na tayong oras. Ang gawin nyo muna, umuwi kayo bago sumikat ang araw. Ramdam kong may humahanap na sa iyo, Lira. Isang kamag-anak at isang mapapangasawa mo. Si Tia Sabel at si Lorenzo. Ang bilin ko lang sa iyo, iha. Sumunod ka lang sa gagawin nila. Pero huwag kang magtitiwala. Ano pong ibig sabihin nyo doon? Kapag may nilalang ulit na magtatangkang lumapit sa iyo, sabuyan mo ng asin. Budburan nyo ng asoge ang kahit na anong patalim na gagamitin ninyo. At itarak nyo sa dibdib. Saan kami makakahanap ng asoge? Sa bahay ni Felicia. Nakalagay sa garapan. Nakatago sa ilalim ng kama. Saan kwarto? Madaming kwarto sa bahay ni Lola. Sige na, umalis na kayo. Bago pa kayo maabutan na magkausap tayo. Hindi niyo pa sinasagot ang tanong ko. Maglakad na kayo. Alis na. Pwede po ba naming hanapin kayo ulit? Kung sakaling may mangyari ulit? Oo. Pero huwag basta-basta. Huwag kayong babalik dito sa may ilog hanggat hindi talaga kinakailangan. At huwag na huwag niyong ipagsasabi kahit sa tiya ninyo na nakilala niyo ako. Na nagkita tayo. Bakit po? Bakit po? Sundin niyo na lang ang sinasabi ko. Sige na, bago pa nila tayo makita. Bago pa man sila makapagtanong ulit, ay dali-daling tumalikod ng matanda. Wala na silang nagawa kaya tahimik ulit silang naglakad pabalik sa daan na tinahak nila kanina. Tahimik ang paligid. Walang ibang tunog kundi ang mga yapak at paghinga nilang dalawa. Mikey, sa tingin mo ba, ligtas na nga tayo? Ngayong alam na natin na may matatakbuhan tayo, kahit papano, oo. Pero kailangan natin maganda. Alam natin na hindi pa tapos ang lahat. Hanggat nandito tayo sa lugar na to, mauulit at mauulit pa yung nangyari. Sana may sagot si Aling Petra. Pero sa ngayon, hindi na ako magtitiwala gaya ng sabi niya. Wala naman dapat pagkatiwalaan sa kanila eh. Ewan ko ba sa'yo? Ang utu-utu mo kay Lorenzo? Porkit gwapo ang mapapangasawa mo, te? Wala naman akong pakialam sa mukha ni Lorenzo eh. Nagbigay ako ng tiwala kasi akala ko nasa iisang panig lang kami. Parehas ayaw maikasal sa isa't isa. Pero Mikey, tinulungan niya ako kanina sa ritual na ginawa ng amang Andres niya sa akin. Baka ang ibig sabihin ni Aling Petra is hindi magtiwala kay Tia Sabel at amang Andres? Bigyan na lang natin ng benefit of the doubt si Lorenzo. Habang naglalakad sina Lira at Mark, unti-unting lumalapit ang liwanag ng buwan sa isang bukas na bahagi ng gubat. Sa di kalayuan, may mga ilaw na parang mga lampara. Pamilyar na pamilyar sa kanila ang lugar. Muntik nang maupo si Lira dahil sa pagod, pero pinilit niyang tumayo ng tuwid. Kahit ramdam na ramdam niya ang bigat ng katawan niya. Lira, yan na yung kalsada papunta sa bahay ni Lola Maria, oh. Malapit na tayo, te. Hindi ko alam kung matutuwa ako o mas matatakot. Basta,
huwag kang magpakita ng takot, girl. Ipakita mong alam mo na ang laro nila. Alam ko, Marky. Pero sa ngayon, nararamdaman ko na ang lamig. Kakaibang lamig. Teka. May kalusko sa gilid natin. Tatakbo na naman ba tayo ulit? Shh! May naririnig ako. Kung nung una, takutan lang tayo. Ngayon, alam kong totoo na yan talaga. Pagkatapos na nakita natin, Diyos ko, akala ko himatay na ako sa takot Hindi, pakinggan mo. Naririnig mo ba? Parang may nag-uusap. Alam mo kung saan ako nakafocus? Sa kaluskos na papalapit ng papalapit. Kilos na dalian mo na. Teka lang. Pamilyar kasi yung boses Lira, wala akong pakialam kung pamilyar. Tara na, Diyos ko, Lord. Kitang-kita na natin yung bahay, Dalian mo na, girl. Papalapit na talaga yung kaluskos. Saan kayo galing? Ay, shootangers naman, Lorenzo. Habi mo ba talaga na mag-pop out from nowhere? Lira, tinatanong kita. Saan kayo galing? Ikaw, saan ka galing? Bakit mo iniwan si Lira sa kwarto na yun na mag-isa? Bakit hindi ka bumalik agad? Lira, nangako akong babalikan kita. May hinanap lang akong pampawala ng orasyon na nilapas sa'yo ng ama ko. Muntik na ako mamatay kanina sa kagagawan nyo. Bakit ka umalis sa bahay? Tinakas ko si Lira. Tinakas ko ang pinsan kong naiwan mag-isa sa bahay na yon. Paralisado. May pumasok sa bahay. Kung hindi ako sumilip, hindi ko malalaman. Hindi ligtas ang beauty ng pinsan ko doon, no? Ay anak, huwag niyong masamain si Lorenzo. Nag-alala lang kami. Kanina pa kami naghahanap sa inyo. Akala ko may nangyari ng masama. Lira, ano pumasok sa bahay kanina? Hindi ko alam. Parang hindi tao. Gumagapang. Mapupula ang mga mata. Kurak! Aswang yung pumasok! Anong ginawa niyo pagkatapos? Sinabuyan ni Marky ng asin yung nilalang. Tinakbo ko ni Marky. Basta, lumayo lang kami sa bahay na yon. Kung saan man yon, anak. Sana hindi kayo napadpad sa kung saan-saan. Anong ibig niyong sabihin, Tia? May bahagi ng lugar na hindi lahat dapat magkatiwalaan dahil lang may sinasabi. Kaya't kung saan man kayo napadpad, nagpapasalamat akong nakauwi kayo ng ligtas. Nakita mo bang buong buo yung mukha nung pumasok sa kwarto kanina? Oo, ang natatandaan ko, may hugis bituin yun sa kamay. Nasyok ka yata, Lorenzo. Anong meron? Kilala mo ba yon? Wala. Basta simula ngayon, huwag kayong tatakbo agad-agad. Alam niyo na kung paano mambugaw. At lalo nang huwag kayong tatakbo kung saan-saan lang. Anong ibig sabihin nun, Lorenzo? Sumunod lang kayo sa sasabihin ko. Lalo ka na, Lira, para hindi na maulit ang nangyari. Kaya, Lira, huwag mong hayaang mawala ka sa tabi ni Lorenzo. Ligtas ka habang kasama mo siya. Like, ano ba talaga ang pinoprotect ninyo, ha? Or sino ba talaga? Kasi honestly, hindi ko alam kung safe ba talaga kami ni Lira or like, hello, ano lang ba kami dito? Sige na, pumasok kayo sa bahay. Siguraduhin yung nakasarado lahat ng bintana at pinto. Hindi na ako magtatagal. May kailangan lang akong ayusin. Magpahinga ka na, Lira. Kailangang ikasal na tayo bukas ng gabi. Teka lang. Akala ko ba sa darating na Sabado pa yon? Kailangan na nating pabilisin ng kasal na kasunduan, Lira. Bakit? Anong meron? Bakit biglaan? Huwag ka na magtanong. Sa tamang oras, malalaman mo rin. Hindi ba't karapatan niya rin malaman? Hindi ba't buhay niyang nakataya? Mark, hindi mo naiintindihan. Hindi mo alam ang buong kwento. Kaya nga sabihin niyo sa amin, para naman we know na. Hindi kami parang mga helpless tuta na isinubo sa trap. Ganon. Lorenzo, kung talaga mahalaga ako, bakit parang pinipilit mo lang ako? Dahil kailangan kita, Lira. Kailangan o ginagamit? Basta, gawin niyo lang yung sinasabi ko. Bukas ng gabi, magtatapos na ang lahat. Hindi na sila nakaimik pa dahil tumalikod na agad si Lorenzo.
Wala na silang ibang nagawa kundi pumasok sa loob. Pagdating ni Lyra sa kwarto, halos maduwal siya sa nakita. Isang itim na manok, nakalagay sa gitna ng kama, duguan ng leeg. Napansin niyang may sulat doon at basang-basa pa ng dugo. Ano to? Anong nangyari? May pumasok na naman ba? Ay, ano yan? Ano yung hawak mo? Sulat ba yan? Mikey, ikakasal ka. Hindi ka pwedeng mawala. Anong kagagawa na naman ba to? Mikey, hindi ko alam kung biro ba to o babala, pero ramdam ko parang hawak na nila ako sa leeg. Hindi to biro, Lyra, ha? Ginagawa nila to para palalahanan ka, para takutin ka, para ipaalam sa'yo na, girl, wala ka talagang kawala. May nakasulat pa sa likod ng papel. Pakibasa mo nga uli, Marky. Hindi ko kaya. Pagod na ako sa nangyayari. Hindi ko na kaya to. Sandali, babasahin ko. Hindi mo na kailangang pumili. Itinali ka na sa amin, Lyra. Ang dugo mo ang magpapatuloy sa dugo namin. Hindi ka namin hahayaang makalayo. Hindi ngayon. Hindi ako laruan. Hindi ako pag-aari ni Numan. Ay nako girl, kailangan na nating umalis. As in ngayon na. Now na. Hindi bukas, hindi sa gabi ng kasal. Ngayon. Like, wala nang time magpakamartir, girl. Paano? Paano tayo makakalis kung pati ang hangin dito parang may mga mata? Alam naman natin kung nasa ng asoge, di ba, te? Nasa kwarto ni Lola Felicia. Kapag nakuha natin yon, girl, may laban na tayo. As in, ready na tayong rumampa sa gera. Hindi ko alam kung anong mangyayari pero mas pipiliin ko pang mamatay sa laban kaysa magpakasal sa hindi ko alam kung anong nilalang. Hindi kita iiwan, Lyra. As in, never, ever. Hindi ngayon, hindi kailanman. Kahit aswang pa yan o kulto pa ang bet, makikipagbanggaan ako, girl. Lalaban ako para sa'yo. Kailangan natin maganda. Wala nang atrasan to. Kore ka, girl. Simulan na natin to bago pa nila mag-gets na may binabalak tayo. Bago pa tayo matchika. Go na! Sabay silang lumabas ng kwarto. Iniwan ang patay na manok sa kama. Isa lang ang laman ng isip nila. Hindi na sila ligtas kahit sa pamamahay pa ng kanilang Lola Felicia. Marky, sigurado ka na ba rito? Oo, girl. Kunin lang natin yung asoge. Then choose. Alis kagad para wala ng eme. Pag nalaman ni Tia Sabet, huwag kang nang maingay. Bilisan na lang natin bago pa tayo. Mark, teka lang. May narinig ka bang parang may kalusko sa bubong? Baka pusa lang yon. Huwag mo nang intindihin. Aray! Ang sakit nun sa tenga, Marky. Parang kinakalmot ang yero. Hindi yung pusa. Hayaan mo na. Pasok na tayo bago pa. Anong amoy to? Amoy parang luma at bulok ng damit. Malamang te, lumang kwarto eh. Diyos ko naman no. Hindi. Parang amoy lumang kabaong. Bakit alam mo yung amoy ng lumang kabaong? Ewan ko, parang naamoy ko na dati. Ewan ko kung kaninong burol yun. Sigurado ka ba dyan, te? Oo. Tanda ko, wala pang 5 oras na nakarating yung kabaong ng taong yon. Pero amoy na agad yung kahoy. Amag. Ganun na guna ng amoy, Marky. Amag. Baka aswang yung binuro. Tama na nga muna yan. Hanapin na natin. Ang sabi ni Aling Petra, nasa kwarto lang daw ni Lola Felicia. Pero nakalimutan ko kung saan bante. Ikaw dyan sa aparador. Ako dito sa ilalim ng kama. Ang naalala ko kasi, sabi niya nasa ilalim daw, sa ilalim ng... Ay naku, maghanap ka na lang, Marky. Ang daming kahon naman dito eh. Unang kahon, wala. Puro rosary. Pangalawang kahon, ano to? Ano yan? Nakita mo na? Hindi, pero may nakita ko mga sulat na may mantsa, parang dugo.
Ay naku, wag mo nang pansinin yan, ate girl. Yung kaluskos ay itaas. Palapit na ng palapit. Wala rin dito sa aparador yung hinahanap natin. Ay, teka lang. Tulungan mo na lang ako dito sa mga kahon ni Lola. Pucha, Lira. Yung kaluskos, mas malakas na. Parang gumagapang pababa. Marky, ang lapit na nun ah. Parang nasa ibabaw na lang natin. Ano yon? May anino na dumaan sa bintana? Aray! Yung kuko! Ang sakit sa tenga! Parang sinasadya na marinig natin. Parang, Lira! Lira! Nasa bintana na! Nakasilip! Ito, nakita ko na! Hawak ko na yung asoge! Tingnan mo muna sa may bintana. Saan yung gumagapang? Bakit nawala? Mikey, parang huminto. Natahimik bigla yung kuko. Hindi to maganda, Lira. Malakas ang pakiramdam ko. Inaatake na naman tayo ng aswang. Ay, sakit talaga sa tenga. Nakakangilo talaga pakinggan yung matulis na kuko na kinikiskis sa yero. Nandiyan na yata sa loob ng bahay, te. Mahabaging ningning. Sabuyan mo ng asin, girl. Ikaw na, Marky. Ikaw yung may asin, hindi ba? Ibigay ko na lang to sa'yo. Ako na magbubukas. Ikaw ang magsasaboy. Hindi. Ako na magbubukas. Ikaw na magsaboy. Ikaw yung lalaki pa rin sa ating dalawa. Okay. Ako na nga. Wala naman ako magagawa eh. Sige, bubuksan ko na. Dahan-dahan lang. Malit na siwang lang para makasilip ka. Teka, sandali lang ha. Baka kalmutin ako kagad, te. Sa ganda kong to, masusugatan ng festlock ko. Huwag na madaming arte. Sabuyin mo kagad ng asin. Ayan. Oh, okay na ba yan? Teka, wala naman ako makita eh. Ay, sandali. Ay, tilapia! Anong binabalak ninyo? Ha? Wala naman po. Naghanap lang kami ng Naghanap lang po kami ng lumang albums ni Lola Felicia. Oo. Yes, opo, Tia Isabel. Album na may mga lumang pictures. Reminisce lang po. Reminisce? Sa 10 oras ng gabi? Grabe ka naman makahinala sa amin, Tia. Kung iniisip mo na tatakas kami, mali po kayo ha. Hindi po kami tatakas, promise. Opo, babalik na po kami sa kwarto. Naghihilahan pa sina Lira at Mark sa paglabas ng kwarto. Tahimik at walang imik naman si Tia Isabel. Pero ramdam nilang sinusundan sila ng tingin habang bumabalik sa kwarto. Hindi na lang nila ito pinansin. Pagkasarado ng pintuan, napaupo sila sa papag. Dala pa rin ni Mark ang asin na pansaboy habang natago niya agad ang bote ng asoge. Pareho silang hinihingal sa kaba. Akala ko talaga mahuhuli tayo. Buti na lang talaga nakahanap agad ng lusot. Yung asoge nasaan? Nasa bulsa ko yung asoge, te. Tinago ko kagad bago pa makita ni Tia Isabel. Kanina, hindi ko na alam kung saan siya nakatingin. Parang sinusuri tayo. Masyado tayong bantay sarado ni Tia Ramdam ko yung takot niya kapag kaharap si Amang Andres. Sa tingin mo, pakakalis kaya tayo sa lugar na ito, Marky? Oo naman, no. Bakit mo naman natanong? Parang ang hirap kasi. Tanda mo yung driver ng bus at ng jeep? Kaya pala parehas iwas sa lugar na ito. OMG! Oo nga. Natatandaan ko rin yung matanda. Hindi kaya siya yung... Baka aswang din yun, Marky. O baka siya yung aswang na nagpapakita. Marky, teka lang. Oh, bakit? Nakakarinig ka ba? May kumakaliskus na naman. Ha? Saan na naman? Sa may bintana. May mahinang tunog. Parang kukong dumadampi. Ay, ayun na naman. Mas mabilis na. Parang kinakalmot. Naku, syuta ka naman, Lira. Kailangan na natin makalis sa barangay na to ngayon din. Marky, may nagsasalita. Diyos ko, Lira. Huwag kang syunga. Lalapitan mo pa eh. Lumayo ka na nga sa bintana. Marky! Anino? May kung ano doon. Dumaan sa bintana. Ano yun, Marky? Parang hindi anyong tao. Parang hindi pantay ang katawan niya. Yung likod niya balikote. Makakalbo ko sa stress dito eh.
Yung mga mata, nakita mo ba yung mga mata? Mikey, ang pupula. Sobrang pula. Yung mukha niya parang sunog. May nguso na parang pambaboy, pero mahaba. Hindi normal. Yung balat niya kulay abo. Parang balat ng patay, Mikey. Parang amoy patay. At yung kuko niya, te, ang haba, itim, matulis. Para talagang sinadyang ipangkayo ng yero. Hindi na to basta aswang, Mikey. Unguto. Yung sinasabi ni Lola na mas matanda, mas masama. Yung sinasabi niyang hindi natitinag, hindi nasusunog. Kaya nga kailangan ng asogi, di ba? Yun lang daw ang tumatapos sa kanila. Pero paano kung di umubra? Paano kung pumasok siya ngayon? Mikey, wala tayong lalabasan. Lahat ng bintana may kalmot. Yung pinto, ayaw rin bumukas. Lira, pag dumiretso siya rito, hawakan mo yung asoge Ako na ang tatapat. Mikey, pag di tayo nakaalis dito, salamat sa lahat-lahat Hoy, huwag ka nga magbiro ng ganyan, Lira. Makakalis tayo, tapos susunugin natin ang bahay na ito. Kasama ang aswang na yan! 3 malakas na katok ang agad na nakapagpabaling ng atensyon nila Lira. Pareha silang hindi gumalaw. Walang nagtangkang gumawa ng ingay. Ramdam nila ang kaba sa isa't isa. Parehas nakatingin sa pinto. Ilang katok ulit mula sa nilalang sa labas ng kwarto ang kanilang narinig. Pinapakiramdaman lang nila ang nasa labas. Tumahimik saglit. Pagkatapos, biglang may dumaus-us na nakarinig ng tunog na gawa ng matulis na kuko. Boses ni Tia Isabel. Lira, Mark, buksan niyo ang pinto. Huwag mong bubuksan. Hindi yan si Tia Isabel. Hindi naman ako bubita, ate. Alam ko. Tumigil na naman ang kaluskos. Lira, parang inaamoy tayo. Anong ginagawa mo? Bakit ka nakasilip sa sahig? Tingnan mo, may tumutulo sa ilalim ng pinto. Ano yan, Mikey? Hindi ba dugo yan? Hindi, mukhang laway lang siguro. Mikey, pumipilit na makapasok. Hindi ang makakapasok. Pipigilan ko ang pinto. Hawakan mo ang asin. Isaboy mo kagad kapag nakapasok, Biglang tumahimik ulit ang paligid. Nakatinginan sina Lira at Mark. Pareho silang kabado. Hindi sigurado kung umalis na ba ang gustong pumasok o nagkukubli lang sa dilim. Dahan-dahan sana silang sisilip sa siwang ng pinto nang biglang mabasag ang salamin ng bintana ng kwarto. Nagkandakalat ang malalaking bubog sa sahig. Napatra sila sa gulat. Nanlalamig ang balat. Pilit pinipigil ang kaba at ingay ng sariling paghinga. Shoot! Mikey! Lira, yung bintana! Huwag kang lalapit! Mikey, anong gagawin natin? Gamitin mo yung asin, Lira! Isabay mo sa aswang, dalian mo, te! Ito sa'yo! Kainin mo to! Tinamaan, girl! Sapul sa mukha! Mikey, bubog! May malaki dyan! Teka, anong gagawin ko dito? Ipuhos mo tong asoge! Nasaan? Akin na, girl! Sabuyan mo ulit ng asin sa mukha! Ito yung asoge! Ito naman ang sayo, aswang ka! Hawakan mo to! Ikaw ang sumaksak! Tatadyakan ko habang namimilipit pa sa sakit, dali! Saan ko isasaksak? Kahit saan, te! Dalian mo! Tatadyakan ko na! Lira, dalian mo, girl! Tara na, takbo na! Yung asoge, may natira pa! Mendor agad, tara! Kailangan natin makapunta kay Aling Petra! Rinig lang nila mula sa taas ang nasasaktang sigaw ng aswang. Hindi na sila lumingon kung sumusunod ba ito sa kanila o hindi. Ang importante ay nakalabas sila sa bahay. Nang makarating sa main door, dali-dali itong binuksan ni Lira. Ako na magbubukas ng pinto. At saan kayo pupunta, ha? Amang Andres, may aswang sa loob. Sir Andres, muntik na po kaming... Wala akong pakialam sa aswang! Ang tanong ko, saan kayo pupunta, ha? Tatakas ka ba, Lira? Aatras ka ba sa kasunduang kasal? Kasal? Simula pa lang, hindi ako pumapayag. Hindi ko hayaang itali ang sarili ko sa sitwasyong hindi ko naman ginusto.
Alam mo na kung anong mangyayari, Lira. Sir, tama na po. Tumahimik ka! Isa ka pang salot sa lipunan! At ikaw, halika dito, Lira! Aray, bitiwan mo ako. Huwag niyo saktan si Lira. Ilang ulit ka na ng pagsasabihan, Lira. Matigas talaga ang ulo mo. Unang tingin ko pa lang sa'yo. Kaya ako minamadali ang kasal eh. Alam mong hindi ka pwedeng umatras sa kasunduan. Hindi ako magpapakasal sa anak ninyo. Lalo na sa pamilyang hindi ko naman alam kung tao ba o kulto o hayop na may balat ng tao. Anong sabi mo? Sir Andres, tama na. Wala kang utang na loob sa lola mo, Lira. Huwag mong sasampalin si Lira, sir. Ama, wag! Shootang inang hayop na to. Mikey! Hayop kang bakla ka! May gana ka pang sapakin ako? Tama na! Anong... bituin sa kamay? Bakit mo ako pinigilan, Lorenzo? Anak kita! Dapat pumanig ka sa akin! Oo, anak mo nga ako. Pero ayaw ko ng pinagagawa mo sa akin. Isa ka rin walang kwenta! Tumakbo na kayo! Lorenzo, sigurado ka? Tumakbo na kayo! Nagmamadali silang tumakbo. Wala na silang pake kung may sumusunod ba o wala. Basta ang tanging alam lang nila ay makapunta sa ilog at lumapit kay Aling Petra. Siya lang ang may alam ng lahat. Madilim na ang paligid ng gubat at tanging konting liwanag lang mula sa buwan ang nagbibigay sa kanila ng gabay. Basang-basa ng pawis ang magpinsan. Hingal at takot na rin sila. Muntik na silang mawala ng pag-asa pero nang marinig ang lagaslas ng tubig ay nabuhayan sila ng loob. Agad din naman nilang nakita ang bahay ni Aling Petra. Puno ng tuyong puno ng kalamansi ang paligid at amoy sunog na gulong. Agad silang kumatok. Ay nako, nandito na tayo sa wakas. Sana lang totoong sabi niya na may alam siya sa lugar na to at sa kasunduan na pinasok ni Lola. Girl, wala na tayong ibang mapupuntahan. Kung may mangyari ulit, baka hindi na tayo makatakbo. Mikey, si Sir Andres, siya yung aswang na umatake sa akin sa kwarto. Diyos ko, buti na lang at nakatakbo kagad tayo. Diyos mio, Marimar. Dali, kumato ka na. Baka maabutan pa tayo dito sa labas. O sige, kakatok na ako. Huwag kang kakatok lalo't may dugo ka mula sa sugat ng kamay mo. Sige na, pumasok na kayo. Pasensya na po kayo't bumalik din kami kagad dito, Aling Petra. Opo, magsimula na tayo bago pa dumating ang tunay na panganib. Aling Petra, gusto naming malaman ng totoo. Sino ba talaga sila? Si Andres ay hindi lang pinuno ng angkan ng aswang. Siya din ang tagapagsali ng lahi. At si Lorenzo, siya ang susunod na magiging pinuno. Pero hindi sapat na si Lorenzo lang. Kailangan niya rin ng tagapagmana. Tagapagmana? Anong ibig niyo sabihin? Pinaghahandaan ka, Lira. Hindi lang para pakasalan, kundi para gamitin din bilang sinapupunan ng magiging pinuno sa susunod na henerasyon. Hindi tao ang mabubuo sa tiyan mo. Aswang? Diyos ko, anak, ginagawa nila tong reproductive cult? Gagamitin si Lira para manganak ng halimaw? Ganon? Kaya nilagyan ka ng tatak. Kaya inurasyonan ang katawan mo. Hindi lang upang itali. Hindi lang upang gawin ka rin kalahi nila. Kundi upang unti-unting baguhin ang laman mo. Ang dugo may pinaghahalo na nila sa kanila. Hindi ako sang-ayon. Hindi ako sisidlan. Hindi ako lalagyan ng nilalang nila. May isang paraan. Isang pagkakataon. Pero hindi ito madali. Kailangan niyong patayin mismo si Andres. Siya ang ugat. Putulin mo ang ugat. Madudurog ang lahat ng sanga. Mawawalan ng lakas. At paano naman namin siya lalabanan? May panlaban ba kami? Narito ang mga sandata na meron ako. Punyal na may asoge para pang saksak. Asin na may langis ng nyog. At buntot pagi. Gamitin niyo ito. Pero tandaan mo, Lira. Hindi ito sapat kung takot at nagdadalawang isip kayo.
Kailangan mong wasakin ang katawan at wasakin ang ritual. Saan gaganapin ang huling ritual? Sa ilalim ng bahay ng lola mo. May lihim na silid. Doon nila isasagawa ang pagbuo ng kanilang plano. At bukas ng gabi, pagkatapos ng kasal, sisimulan nila ang orasyon. Kasi hindi mo na natapos ang ritual kanina. Pipilitin nila na tapusin ang ritual habang tulog ka. Hindi kaya yun ang dahilan kung ba't may pilit pumapasok na aswang kanina sa bahay? Pilit pumapasok? Opo, may aswang na pumasok kanina sa bahay. Dahilan kung bakit bumalik agad kami rito. Mamamatay na ba si Andres? Ang atat nila ngayon Petra! Ilabas mo ang dalaga! Oras na! Hindi mo pwedeng pigilan ang daloy ng dugo! Naku, nandito na siya. Anong gagawin namin, Aling Petra? Kumalma lang. Hindi siya makakalapit sa bahay. Nababahuan sila sa amoy ng sunog na gulong. Hindi nila ako gagamitin. Hindi ako baboy na itatali sa altar. Haharapin ko siya. Ako ang kailangan niya. Hindi ba ito ang tamang oras ng paghaharap? Kailangan niyong makalis. Dumiretso kayo sa bahay ng lola mo. Doon niyo patayin sa mismong silid si Andres. Ngunit paano ka, Aling Petra? Ako ang haharap muna sa kanya. Kailangan niyo ng oras para makapasok at mahanap ang silid. Pinalabas sila ni Aling Petra sa likod ng bahay. Kahit takot ang dalawa ay buo ang loob na matapos ang kahibangan ng kasunduan. Ilang hakbang pa lamang sa kakahuyan nang biglang, Lira, Mark, dalian niyo makabalik sa bahay. Lumapit ka pa, ibubuhos ko to sa mukha mo. Tumigil ka na, Lorenzo. Alam na namin ang totoo. Gagamitin niyo ako para magdalang tao ng katulad ninyo. Na isang aswang. Hindi ako papayag na magbuntis at magdala ng anak mo. Hayop! Mga hayop kayo! Parang baboy lang ang tingin niyo sa mga babae, sisidlan, inahin. huwag ka mag-alala, Lira. Hindi mangyayari ang iniisip mo. Hindi ko gusto mapanganak na ganito. Hindi ko pinili maging aswang. Hindi ko pinili ang maging susunod na pinuno ng angkan na to. Kung totoo yan, sana ikaw ang unang tumutol sa kasunduan. Madali mo lang sabihin kasi hindi mo alam ang kapalit. Naging mabait sa akin si Lola Felicia. Kahit ganun siya, kaya pinangako kong ililigtas kita. Bilang apo ni Lola Felicia, bilang kadugo mo rin. Anong ibig mo sabihin? Si Lola Felicia, siya ang gumawa ng unang kasunduan. Hindi siya biktima. Siya ang unang babae na pumayag. Ginamit niya ang kasunduan para bigyang yaman ang buong lahi ninyo. Kapalit ng katawan ng panganay sa bawat henerasyon. Papaanong? Ang panganay na anak ni Lola Felicia ay ang ina ko. Si Tia Isabel? Bakit tayo ang pinagkasundong ikasal kung magkadugo pala tayo? Naging gahaman sa pera si Lola Felicia. At si Inang Isabel, ayaw nilang ibigay sa iba ang binipisyo sa yaman. Kaya nung isilang ka, ikaw agad ang nilagyan ng tatak bilang pagsarado sa kasunduan. Hindi ako makapaniwala. Si Tia palang dahilan kung bakit tayo pinahihirapan. Kaya pala lahat ng pag-aalala niya, lahat ng babala niya, lahat ng pagigipit niya sa akin, parte pala yun ang plano. Ginagamit niya ako. Ginagamit niya ang pagiging pamilya namin para dalhin ako sa altar ng mga limaw. Oo, tama ka. Siya ang pinakamapanganib sa lahat. Mas delikado siya kaysa sa mga halimaw sa labas. Hindi lang si Andres, hindi lang si Lorenzo, pati ang sarili kong dugo. Tinraitor ako. Teka, wait lang ah. Hindi na po proseso ng brain cells ko ang lahat-lahat eh. Si Tia Isabel? Takot din siya kay Ama.